Lahat ay nakakaranas, kahit pa matuwid na tao, kahit taong mayroong relasyon sa Diyos, well, no one is exempted. You're not exempted. I'm not exempted. Kaya kung ikaw ngayon ay nagdurusa, umiiyak, or maaari yung kabiguan na yan hanggang ngayon, meron pang tinatawag na kumbaga sa lindol, meron ka pang aftershock. Okay? At hanggang ngayon, kapag naalala mo yun, umiiyak ka pa rin. Gusto ko isipin natin mga anak ng Diyos. Okay? Tanggapin mo na yan. Pagka ikaw ay may failure, okay, pwede naman, hindi ko naman sinasabi huwag kang umiyak. Ang gawin mo, umiyak ka na umiyak ngayon. Okay? Pagkatapos mong iyak lahat yan, pagka pinunasan mo na yung luha mo, huwag ka na umiyak, ha? Ang masakit sa atin, umiyak ka na umiyak ngayon, may continuation pa bukas. May continuation pa sa susunod na bukas. Parang teleserye yung buhay mo. Iyak ka ng iyak. Okay? Hindi ganoon. Kinakailangan, pagkatapos mo, lalo na kung ikaw'y Kristiyano, pagkatapos mong umiyak at punasan mo na yung luha mo na yan, ikaw ay dapat tumayo na at ikaw ay dapat tumalima at mag-umpisa ka sa panibagong buhay. Sabi nga ni sabi ni Henry Ford, it's another talagang kumbaga opportunity to start. Okay? Start again with talagang more intelligently. Gusto ko maintindihan natin dito mga anak ng Diyos. Nais niya na ako, ikaw, lahat dito sa mga Lord of the Harvest na dumadanas ng kabiguan ay maging matalino kapag tayo ay sasagupa sa kabiguan. Up until now, alam ko, marami tayong mga, minsan siguro pag natutulog tayo, biglang papasok sa puso natin o sa isip natin yung mga, sana dapat hindi nangyari yun. Sana ganito, sana ganyan. Pero wala tayong magagawa eh. Ang masasabi ko ngayon sa'yo, tanggapin mo ang katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo ang katotohanan. Yan. Sapagkat yan ang katotohanan. Yan. Okay? Kita niyo? Huwag ka nang umiyak. Okay? Tapusin mo na yan. Pwede ka namang umiyak. Hindi ko sinasabing dahil tao lang tayo nakakadaan ng kalooban ng umiyak, pero huwag ka naman parating umiiyak. Okay? Punasan mo, pagka pinunasan mo yung luha na yan, anong dapat mong gawin? Tumayo ka. I remember at one time, si Apostol Pedro, mga kapatid, nung 3 beses niyang itinatwa ang ating Panginoong Hesukristo, at nakita siya ng ating Panginoong Hesukristo, tumilaok ang manok, nakonvict siya, ang ginawa niya, nagtatakbo siya sa malayo. Nagtatakbo siya, ibig niyang tumakas sa malaking kahihiyan ng pagtataksil niya sa Panginoon Hesukristo. Umiiyak siya, sabi ng salita ng Diyos. Pero naalala niya yung bagay na sinabi sa kanya, kapag ka nagawa mo ito, manumbalik ka sa akin. Ang ginawa po ni Peter, ang kanyang pinunasan ng kanyang luha. At pagkatapos po ng 3 days, sino ang kauna-unahang disipulo ng ating Panginoon Hesukristo na dumalaw doon sa empty tomb ng ating Panginoon Hesukristo para tingnan kung si Kristo nga ay totoong nabuhay mula sa mga patay? Si Peter. Peter came back. He bounced back from his failure. Ito po ang dapat maging ugali natin mga Kristiyano. You have to bounce back. You have to stand again. Arise. Ito ang dapat maging ugali ng marami mga Kristiyano. Huwag kang mahihiya kung ikaw ay nabigo sa area na yan. Hello? Huwag kang mahiya. Sapagkat likas na may mga bagay sa mundong ito na labas sa kakayanan natin. Ngayon po, alam po ninyo, I'm a much better intelligent person. Sapagkat ang akala ko noon, kaya kong gawin yung mga bagay nito eh. Bilang tatay, of course, bilang isang experienced manager naging branch manager ako sa Pilipinas no, tapos naging pastor ako ng malaking church. I know how to manage, pero alam po ninyo, hindi pala ganon. May mga bagay na labas sa kakayanan mo na hindi mo talaga kaya. Kahit anong pilit mong gawin, mabibigo at mabibigo ka. Alam ko na, nalalaman nyo kanina sinasabi ko. Okay? At hanggang ngayon yung kabiguan na yun still haunting us.
Pero gusto ko maunawaan po ninyo, tapusin mo na ngayon yan. Sapagkat meron kang panibagong buhay na dapat mong harapin. Everybody fails. Everybody cries. Everybody experience pain in their failure. It's a matter of what? Accepting it. It's a matter of encouraging yourself na sila naman nangyari din ganito eh. Kaya okay lang. Hindi ako nag-iisa sa mundong ito. At the same time, ang dapat kong gawin to change my attitude and change my strategy in life. Change your plan in life. Amen? Okay? So, Jesus Christ, sabi ko nga kanina, Jesus Christ, naparito siya para tayo po ay tulungan sa ating mga failure. Hindi siya naparito rin para tayo po ay husgahan at ikondenahin at sabihin, ayan, kita nyo, ay yayabang ninyo. Akala nyo, magiging kaya nyo sagipin ang inyong sarili kahit wala ako, ha? Pero naparito siya para ano? Para sagipin tayo sa ating mga kakulangan at sa ating mga kapalpakan. Okay? Nobody's perfect. Sa lahat ng tao sa mundong ito, palpak. Papalpak tayo sa isang area ng ating buhay na ito. So, tingnan po natin yan. Another thing na dapat natin maunawaan, 14, it is that failure is not intended to be fatal. Oh yes, totoo yan. Maraming mga tao ang dumaranas ng kabiguan ngayon at ang akala nila ang kabiguan ay katapusan na ng mundo. Sabi ko nga kanina, ayaw nang makipagkaibigan, ayaw nang makisalamuha, nag-iisa na lang, nagkukulong sa kwarto at pinapatay pa niya ang ilaw. Okay? Ang iba, natutulog na lang parate. Gumagawa siya ng outlet para iwasan ang normal na takbo ng kanyang buhay. Oh yes! Akala nila kapag sila'y nabigo, katapusan na ng mundo. Pero nagkakamali kayo. Kahit ikaw ay bigo at bigo at bigo, ulitin ko po sa inyo, tuloy pa rin ang buhay. Kahit ikaw ay nabibigo ngayon, huwag mong isipin na katapusan na ng mundo. Kaya lang naman nagiging fatal ang failure kasi it is us na we're blowing out of proportion this our failure. Masyado mo lang pinalalaki. Masyado mong dinadamdam. Masyado ka nagpapaapekto at masyado ka na nag-iisip ng mga bagay na hindi naman talaga mangyayari, pero sinasabi mo mangyayari pagka kasi ganito, ganyan na. Kaya gusto ko isipin natin dito, mga anak ng Diyos, okay, na dapat maging handa ka sapagkat ang failure, mga kapatid, ay hindi naman talaga ito nakakasama sa iyo. Sinasabi nga po ni Thomas Watson. Si Thomas Watson po, siya po ang founder, okay, at CEO ng IBM. Ito po ang sabi ni Thomas Watson. Sabi niya gano'n, if you want to increase your success rate, double your failure rate. Matindi, no? Okay? If you want, sabi niya, to increase your success rate, you have to double your failure rate. Ibig sabihin, maging handa ka, okay, na umasa ka na mag-fail at mabibigot